amazing day mga kapatid! Hello, hello! Happy first Sunday ha ng Oktubre! Grabe! Mapapasabi ka ng grabe! Kasi nga naman napakabilis talaga ng panahon. Biruin mo yun, 80 days na lang. Pasko na! Merry Christmas! O diba, ang bilis talaga ng panahon. Parang kailan lang kayo pa. Ngayon, wala ano. Oh, that's so sad. Oh, pero... Ikaw naman, tamang emote ka naman ngayong Sunday. Pag mga ganito talagang panahon umuulan-ulan, naaalala mo siya, no? Yung totoo. Kasi di ba pag ganitong umuulan-ulan, maginaw, parang ang sarap ng may, kaya ka. Nako. Tamang emote ka lang dyan. At habang umi-emote at humuhugot ka dyan, tamang kinig-nood ka lang dito. O, diba? Join ka na ha sa 2 oras na kiligan, syempre. Ito na ang pinakamainit, pinakamatindi, pinaka-nakaka-happy na dating show sa radyo. This is Match Made. O, diba? Hello dyan, kaway. Hashtag match made to happen. Kwentong match made it happen. Ika nga, pero kasama pa rin ang pinakamasaya, pinakamakulit, at pinakamaganda. Huwag kayong kumontra. Ay, magka-rhyme yun parang nag-ano ako dun nag-rap ako dun Ang isa pang Diyosa, diba? Your DJ Diva ng Bayan. That's me, Anna Ramsey. O, diba? Ito na nga ha, sa mga nalulumbay, yung mga nag-iisa dyan, yung mga nag-feeling imotero at imotera dyan, patingin nga muna ng smile mo dyan. Mag-smile ka na dyan. Tama na yung kaka-emote mo dyan. Oo, hindi ka mabubusog dyan. Hindi ka magkakapera dyan. Pero alam nyo na ha, para walang lungkot-lungkutan na yan, walang lungkutan-lungkutan na ngayong araw na to, samahan nyo na lang kaming maghanap ng kapares. Kapares sa isa na naman nating kapatid na nasawi na naman sa pag-ibig. Naku po! Ang sad ha. Pero ito, alam nyo na to, kabisado yun ito. Kada linggo may bibisita sa ating Heart Hunter of the Day. Syempre, makikinig tayo ha sa kanyang kwento. Tutulungan natin siyang iproseso ha ang kanyang mga napagdaanang sakit, hirap at kirot na nagdurugo ang puso niya. Ang drama mo naman. Apaka-drama mo naman talaga. Pero nako ha, wala mong eme-eme dito. Yan naman ang ating goal dito sa Match Made. Syempre, kahit papaano makatulong, di ba, sa pag-move on na yan. Kaya nga mamaya rin ha, may mga ipapakilala tayong mga cupids na susubok magpasaya, magpangiti at magpakilig sa ating Heart Hunter. Pero syempre, ito na mga kapatid ha, ang catch nito, of course, itong mga cupid natin magpapagalingan sila. Alam nga naman basta-basta yun na yun. Hindi pwede, kailangan magpa-impress ha sa ating Heart Hunter. Sasabak sila sa, alam nyo na, sa mga ilang hamon para lang getting to know ha ang ating Heart Hunter today. Nako, exciting ang mga ganap ngayong Sunday! Eto na nga ha, dahil hugot na naman tayo sa ating Song of the Day. Ikaw natuturete ka na naman talaga. Yung isip mo, tureteng-turete ha. Eto na nga ang ating kwento para sa mga martir. Hello, ikaw yung tinutukoy ko. Oo. Mga martir, magsitayo, magkaway-kaway kayo dyan ha. Para sa mga talaga namang bigay kung bigay, pero wala namang natatanggap pabalik. Grabe naman yon. Pero para sa mga reserba o option lang, ikaw ba yon? Naku, tamang-tama naman sa'yo, kapatid! Attendance check muna sa mga kapatid nating kung tawagin ay backburners. O ano ba yan? Ang dami talaga mga nauusong kataga ngayon ha, mga Gen Z, mga words na ganyan, mga situationship ngayon. Ito, backburner naman, oo. Ito nga yan yung bagong sumusulpot na term, relationship term, tungkol sa mga pananatili lang sa buhay. Kinakausap pa, kinakausap pa rin. Yung tipong pinapakilig ka pa rin para kung sakali, pwedeng, alam mo na, reserba, pampapalit.
grabe naman. Pero sakali lang to ha, hindi pa rin sure. Nakakaloka! Reserba ka lang, te! Kuya! Naramdaman mo na ba yan maging isang reserba? Oy! Relate na relate, ramdam na ramdam ko kayo dito ha, pero eto na nga, para humugot pa sa kwentong yan, eto na, tawagin na nga natin ang ating Heart Hunter for today. Siya ay si George Anthony Magaliano, ang isang madiskarteng estudyante mula sa Pateros. Anyari, George? Hello, George! Good afternoon, DJ Ana. At good afternoon, Dr. Camille. Oo. Nag-vitamins ka ba today? Sabi niya, good afternoon. Gusto mo yung intro ko, amazing day! Good afternoon. Hindi, okay lang. Baka nonchalant siya eh. Nonchalant, di ba? Ayan, George. Ano ba? Ikaw naman, bigay todo ka sa pagmamahal eh. Kung meron tayong 100%, parang 200% yung ibinigay mo. Sige, ikwento mo nga sa amin kung anong ganap. Oo, dyan sa iyong love story. Ang ganap kasi sa istorya ko kasi ano eh, yung parang binigay mo yung lahat, tas wala na natira sa'yo, ganun. Tapos, yun nga, nagkita kami nun ano eh, high school. Okay. Tapos, ano siya eh, tomboy siya eh. Parang ano, bisexual. Okay, bisexual. Yes. Tapos, ano ako nun, tahimik ako sa room. O halata naman namin dito. Pero ano, malamig lang talaga sa sobra, tag-ulan, ganun. Okay. Then, yung ano nga talaga, siya yung unang nagka-crush sa akin nung high school. Wow, lakas. Lakas, oh. Paano mo naman nasabi na nagka-crush sa'yo? Baka assuming ka lang, ikaw talaga. Hindi po, kumalat sa room, ganun. Tas, uy, crush ka nito. Uy, George, alam mo ba, crush ka nito ni ano. So, ano naman naramdaman mo? Parang ano lang, kasi noon, focus lang ako sa life, ganun, dahil sa, promise ko sa lola ko, ganun. Mm-hmm. Then, yun nga, parang snub lang noon, nung high school, nung crush niya ako. So, hindi mo siya pinapansin? Yes. So, paano biglang naging kayo? Paano naging kami, parang ako na yung nun eh, parang na-inlove na rin ako. Kasi, so parang siya ang naligaw sa'yo, gano'n? Lagi kami magkausap nun, tapos, nag-start sa kunyarian. Kunwari. Alam ko na yung mga ganyan. Kabisado ko na. O kunwari ha, tayo muna. Yun nga. Oo, okay. And then? Start sa kunyarian. Tapos yun, parang, wag na natin kunyariin to, totohanin natin. Ay, bakit di na lang, totohanin na lang. Pero siya yung nagsabi sa akin na, uy, may lang ako, may pagsasalosin lang ng tao. Ganun muna yung kunwaring game nyo. Parang crush ko yun, ganun. Okay. Pagsaselosin ko lang. Ayun, kunyarian lang, tapos naging totoo na. Tapos ako, parang nahulog na rin ng sobra. Oo, na-in-love ka na din. Na-in-love na ako ng sobra. Okay, so gaano ka tumagal yung relasyon ninyo? Mga 8 months lang eh. 8 months. Sa 8 months na yun, masasabi mo na totoo yung naging pag-iibigan ninyo? Sa akin, totoo, sobra. Kasi, ang dami kong sinakripisyo, ganun. Ano yung mga sinakripisyo na yan? Isa-isahin natin, isumbat natin sa kanya. Charot. Baka nanonood siya, charot. Ano yan? Ano yung mga sacrifices na yan? Mga hobby ko, mga pagbabike, ganun, pag-run. Tapos, kahit sa work nga minsan sinakripisyo ko na yung araw na yun para sa kanya. Paano uma-absent ka, ganun? Opo. Para sa kanya, para wag lang siya magtampo. Ganun. Kasi gusto niya ng time kasama ka. Opo. Okay, so kahit umabsent ka, isasakripisyo mo na yung sweldo mo, ganyan. Yung mga personal na ginagawa mo noon, inihinto mo na rin, ano pa? Mga yung mga yaya ng barkada, ganun, di na ako nakasama. So, nalayo ka sa mga kaibigan mo, nawalan ano pa? ako ng kaibigan, ayos lang, kasi parang kompleto na yung araw ko pag siya yung kasama ko. Iba talaga pag inlababo no? Parang siya lang yung mundo mo. Wala akong ibang nakikitang tao. Tayo lang dalawa sa mundong ito. Tama. Di ba ganun yun? Opo, tama yun. So, sobrang in love. So, okay lang naman yun sa'yo. And willing ka na ginawa mo yun dahil nga you are in love. Siya, may mga sakripisyo ba siyang ginawa para sa'yo? Doon ako nasasad minsan kasi parang maliit na bagay, hindi niya magawa ng paraan para
para sa akin naman, ganun. Pero, Like, may sakit ako, ganun. okay, so hindi niya magawa ng paraan. Pero ano to, early stage ba to ng relasyon ninyo? O ano na, yung medyo dulo-dulo na? Early, ganyan na yung pinapakita niya. May mga signs na siya na parang wala siyang pakialam sa'yo. O mga ano na, Pang ilang 3 months? 3 months, lumabas yung ganyan. Mhm. Pero nung una, concerned siya sa'yo. Yes. Tapos may mga ginagawa din siyang ano sa'yo. Kumbaga, sakripisyo din sa'yo. Opo. Pinapakita Nung una, niyang yung love ka niya. support siya sa mga hobbies ko. Okay. Ganun. Sige, go ka lang dyan, support kita. Tapos ito na nga, hindi ko napapansin yun kasi in love ko eh. Hindi mo na Oo, napansin blinded ka eh. ay, napapagbawalan na pala niya ako sa mga ganong bagay. Oo. Na-realize mo na lang yun, wala na kayo. So parang na-deprive pala ako, na-realize mo, nawalan ako ng freedom nung naging kami. So ano nangyari? Bakit biglang nagkaroon ng ganong pangyayari na parang nanlalamig siya sa'yo? Parang wala na siyang wapakils, ganon. Di ko rin naman alam, siguro sabi nga nung iba, pag laging magkasama, nakakasawa daw. Pero ba't naman ako, lagi ko naman siya kasama pero hindi ako nananawa sa kanya. Well, iba-iba talaga ang tao, no? Ikaw, hindi ka nagsasawa, pero sinabi ba niya mismo sa mukha mo? Sa mukha talaga yan. Sa harap-harap sa'yo na talagang, nagsasawa na siya, ganon? Yung mga 6 months, ganun na. Parang ako na lang yung lumalaban sa relasyon namin, ganun. 6 months. Bakit? Ano yung mga senyales na ikaw na lang ang lumalaban sa relasyon? Parang sa lahat ng pagkikita namin, ako na yung gagawa ng paraan. Okay. Kunyari, nasa school siya. Mhm. Ako na yung pupunta. Ay, sige, puntahan na kita dyan. Tapos, minsan papunta na ako. Biglang ika-cancel kasi. Ay, meron pala akong gagawin pa. So parang hindi ka na nagiging priority. Priority. Ganun. Nababaliwala na. Pero siya, always ko pa rin siya priority, ganun. Pag, ay sige, free time ako ngayon. Ay, ako hindi free time. Ay, sige na nga. Cancel ko na itong lakad na to. Okay. So ikaw ginagawan mo talaga ng paraan. Siya parang, wala na, bahala na lang, parang gano'n, no? So paano mo naman nalaman na parang ginagawa ka na lang reserba o back burner? Kasi, yung, may pa siyang manliligaw, ganun. Yun nga yung, siguro ayun yung pinaselos niya. Pinagaselos niya, ako yung parang ginamit niya nun para magkunya-kunyarian, ganun. Tapos, biglang nahulog na pala siya doon. So, nalaman mo to o inassume mo lang? Inassume ko nung una, pero siyempre, hindi ako mag-act na ganun na nalaman ko. Mhm. Gusto ko malaman ko talaga natural, ganun. Yun, sa bibig niya minsan, nadulas, nag-away kami. Talaga? Paano nadulas? Paano niya sinabi sa'yo? Buti pa siya, ganun. Ay. Parang na-compare ako. And doon ako parang down ako. Ano ba kulang ko? Kamahal-mahal ba ako? Pangit ba ako? Oo. Diba? Napatanong ka rin ng ganun, parang si Liza. Sabi naman ng iba, may itsura naman ako, pero Oo naman, ang gwapo, ang tikas-tikas mo naman. Sino magsasabing hindi ka matikas at gwapo, George? kaya hindi ko Diba? naman naiisip yung ganun kasi ba't ako i-compare at ipagpapalit kung So yan yung mga questions na sumagi sa isip mo nung nalaman mo na bigla ka niyang kinumpara dito sa tao na to. Hindi ko na, iniisip ko rin naman na, hindi naman ako perfect, pero ginawa ko yung best ko. Kitang-kita naman mga tao sa paligid ko, ganun. Judge nila yun, pero pinagtatanggol ko pa rin kahit wala na kami, ganun. Grabe. And yung mga pangyayari na yon, yun na yung naging dahilan kung bakit finally i-end yun na yung relationship o isa lang to sa mga pangyayari? Naipag-break na siya, ganun. Pero ako, lumalaban pa ako eh. Sabi ko, baka pwede pang pag-usapan to. Ano bang dapat kong gawin? Gagawin ko lahat. So parang ikaw pa ang nagmamakaawa na Opo, umiiyak ituloy ako, pa rin natin lumuluhod to. ako, ganun. Bakit? Bakit ganun mo siya kamahal? Anong meron sa babaeng ito? Bakit ganun katindi yung desire mo sa kanya? Kasi siyempre nga, nung una pa lang kami, yung support niya sa akin, hindi ko naranasan yun kasi, yung di ako nakaranas ng pagmamahal ng magulang, yung supportive, ganun. Parang sa kanya ko naranasan yun, tapos ayoko na pakawalan, sabi ko nung una pa lang kami. Ay, yung taong to, ayoko na pakawalan. Ano ba to? Parang, kumbaga, first love mo siya? Oo, susugol ako, ganun. First love mo siya. First love po.
Oh, parang naiiyak ka ngayon, George. Parang masyado bang fresh itong mga scenario na ito? Kailan lang ba to? Parang bumabalik lang yung mga sakit, ganun. Oo. And pag kasi first love, parang nakatatak na yan, nakaukit na yan sa puso kahit mo eh. magkita kayo pero masakit pa rin, ganun. Tapos iba pa yung kasama niya, no? Totoo. So, ilang years na ba ang nakalipas sa relasyon na ito? Mga na po, 1 year. 1 year pa lang. 1 year pa lang. Oo. Medyo medyo may kirot pa rin, may kurot pa rin kapag napag-uusapan, no? Opo. And ikaw, ano yung lesson mo dito? Yung mga takeaway mo, mga realizations mo nung na-experience mo to? Kasi bigay todo ka, sabi mo, binigay mo lahat. Well, okay lang naman siguro yun kasi para sa huli, wala tayong pagsisisihan. Di ba mga kapatid, wala tayong mga what if, hindi natin kasi tinodo, ganyan, kanya-kanya tayo eh. Ikaw, ano yung mga takeaway mo, mga lessons mo na nakuha mo dito? Siguro wag mo ibibigay lahat kasi pag binigay mo lahat, ikaw rin mauubos sa huli pag pagsisisi sa huli talaga eh. Ganun. Hindi naman ako nagsisi kasi yun decision ko yun. Parang wala naman nagsabi sa akin na, uy, mahalin mo yun ng todo, ganun. Totoo. So masasabi mo na fall out of love siya talaga sa'yo? Ayun talaga masasabi ko kasi biglang naging cold eh, no? Cold talaga eh. As in, kasi kahit birthday ko nga pag-break siya eh. Sa birthday mo mismo yes, nakipag-break? Birthday pa yun. Kaya, ang sakit naman nun, kaya girl. kami mo. Kaya pala hindi mo talaga malilimutan. So kada magbo-birthday ka, maaalala mo yung ginawa niya sa'yo, no? Wrong timing naman talaga siya. Opo. Tapos, ayun, kahit naipag-break siya sa birthday ko, pinupush ko pa rin yung relasyon namin. Sabi nga kaibigan ko, pinupush mo grabe din. Naman. Paano mo pinupush? Yung parang ako pa yung pupunta sa bahay nila. Uy, sorry na. Okay lang kahit kahit wala ka sa birthday ko, ganun. So, ang nangyayari is para kang nanglilimos ng pag-ibig. Opo, parang ganun na nga yung mga nagsasabi sa akin. So, anong ginagawa niya? Tinataboy ka niya? Opo. Sabi, ayoko na nga sa'yo, ganun. Talaga? Tapos pinipilit mo pa rin yung sarili mo. Opo. Nagdadala akong gift, ganun. Tapos dinidedma ka niya? Dededma lang po. Binibigay lang po sa mga pamangkin, ganun. Tapos nakikita mo na nandyan yung maliligaw niya. Minsan po, tas minsan sobrang nagpakababa na ako, sabi ko. Ayos lang na na may iba ka kahit ako na lang yung second choice mo. Ganun. Oh my God, ganun ka-martyr. Ganun siya ka-martyr talaga, Doc. And I think ganun naman talaga sa tao kasi parang may mga change of hearts na nagaganap dito na fall out of love, and I feel like hindi naman natin sila masisisi kasi it's their decision, it's their right na hindi na nila nararamdaman yon sa taong mahal nila dati, no? So decision nila yon, and I think tayo, ikaw George, siguro we feel na parang yun nga, minsan it's very hard for us to accept the reality na talagang wala nang magagawa kasi nga blinded tayo because we would want to validate yung feelings natin na in love tayo eh. Oo, pero wala. And lagi natin tandaan, sa relasyon, reciprocal talaga dapat. And sa case mo, nagpaka-martyr ka and pinipilit mo pa rin yung sarili mo, sobrang sakit nun. 'Di ba? Grabe, mga kapatid, parang naalala mo na naman siya bigla. Okay talaga. Oo, napapa-emote tayo bigla dito sa kwento talaga ni George, no? Well, hindi talaga madali yan. Kaya naman eto na. Nako, syempre, nandito ang ating resident expert na love expert natin na si Doc Camille Garcia. Doc, hello. Welcome po ulit dito sa Match. Hi. Good afternoon, everyone. Good afternoon, DJ George. Saludo ako sa pagiging martir. Grabe, di ba, Doc? Hindi ko kaya. Ibang level, tinataboy na eh. Oo nga eh, sobra-sobra. Alam mo, just to give you an idea, bakit back burner, no? Ano ba yun? Bagong term ba yun or lumang term? Mm-hmm. Basically, di ba, pag alam niyo yung isang gas stove or yung 4-burner, di ba? Meron tayo 4-burner gas stove or 4-burner na oven. So, 1, 2, 3, 4. So, yung dito, ang tawag dyan, syempre, front burner. Tapos yung nasa likod nun, back burner. Halimbawa, niluluto mo siya, tapos ngayon, ay, hindi na siya importante, ilalagay siya sa likod. Tapos, yung kaano importante, yun yung
prioritize ng isang cook or na isang chef. So, ganun din yung relationship. May time na sinasabi natin na ito yung talagang gusto niya. Pero palaging naghahanap ng backup itong tao ito. So sometimes, kailangan natin pagdating sa ganyang pagkakataon, medyo magaling tayong makiramdam. Kasi, alam mo, tayo, pag naging backburner ka, iniisip mo, nandun yung desire na potentially, baka sakasakali Pero hindi ka sigurado. Remember, napaka-highly communicative ng mga tao ito. Meaning to say, chika-chika palagi sa'yo, pero it doesn't mean na exclusively committed siya sa'yo. So, yun yung nakakalungkot dito kasi bakit ka nila palaging kinakausap or bakit palaging sinasabi, sige na, ikaw na pa, kunyari tayo, ganto-ganto. Tatandaan mo, George, yung mga ganito, pwedeng sabihin na natin, they seek emotional or financial help or even sexual needs, pero hindi ikaw yung priority. Yes. You are being used and you are not being loved. So, tatandaan mo, pagdating sa ganito, may mga pagkakataon talaga na hindi natin maaalis, na there are some people, it's for their convenience. Hindi yung ikaw yung priority. At pagdating sa ganyan, ako napansin ko nung sinabi mo nga na nangyari nung birthday mo yan. So, it can possibly become yung tinatawag nating seasonal depression. May mga tao kasi na kung kailan break up ng kung birthday nila or kung kailan, dun nila maaalala and it keeps on coming back. So, dapat siguro kung aabot tayo sa bagong relasyon ngayon or kung biglang mag-isip ka na ready na ako, isipin mo na tanggalin mo muna yung sitwasyon na baka mamaya maging option na naman ako. Hindi. Kasi at this point, siguraduhin mo, you are in control. Dahil kasi ang pangangalagaan natin, sarili mo, hindi yung iisipin mo kung ano yung gusto nila. Tama. Thank you so much, Doc. Ayan na nga. Nako. Pero eto, ano naman kaya ang say ng ating mga kapatid, yung ating mga kamachis na parang invested na kayo sa kwento natin, ha? Nababasa ko yung mga comment dito. Oo, sabi ni Shika, ay, so sad. Nalungkot sila for you. So sad din, sabi ni Denden Dayangan. Tapos, ito si Russell Abuseo. Ang daming sumisimpatiya sa'yo. And payakap daw, sabi ni Adele Emit Makiling. Meron nakaagad? Agad-agad. Baka gusto i-comfort. Oo, ayan. Ang dami. Sino pa? Mga ka-matchmate natin dito, ang cute daw ng guest. Uy. Diba? Sino magsasabing Naku, mong iniisip yung girl na yan. Anong ipapangalan natin dyan sa ex mo? Ano gusto mo ipangalan natin? Jo na lang. Jo. Pero anong real name niya? Uy, baka madulas! Tinatry ko lang. Okay, Jo. Okay, ayan na nga si Jo. Wag mo nang isipin yan si Jo. O, baka nga nanonood pa yan ngayon Charot lang. Hindi. I think siguro meant din yan na mangyari sa'yo to teach you a lesson, no? And ganun talaga sa buhay. It's sugal nga. Kumbaga, it's a risk, no? And nagkataon na hindi maganda ang kinalabasan. Pero ang mahalagang at importante huwag kang madadala na alam mo na, ma-experience pa rin ng love. Especially binray ka sa birthday mo. Oo. Ang hirap kalimutan, Pero ito na nako mga kapatid, mamaya kikilalanin na po natin ang mga susubok na magpatibok ng puso ng ating Heart Hunter for today. Ang kanilang kwento sa aming pagbabalik. Hello, 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 hello. Haba. Oras natin ngayon mga kapatid, 3:02. Ayan dito pa rin at nakatutok pa rin kayo dito sa hottest dating show sa radyo, ang Matchmade. O, diba nga? And this time, heto nakikilalanin na po natin ang ating mga Cupido. Tawagin na nga natin ang first Cupid. Siya po ay 24 years old from Cavite. Tawagin na natin si Algin Neria. Hi, Algin! Hello po, DJ Ana. Good afternoon po at sa lahat ng ating mga viewers dyan. Hello! Hello, hello! O, diba? Gusto mo yun?
Algin, kakaiba naman yung pangalan mo. Pero tama, Nedia, no? Yes po, Nedja po. Nedia, okay. Si Algin ay 24 years old po mula sa Cavite. At anong pinagkakaabalahan? Sa ngayon po, ang pinagkakaabalahan ko po is nag-usher po ako sa mga events. Oh. Tsaka nagla-live selling po ako ng mga product po. Wow, napakasipag. Ang daming ganap sa life. Pero ikaw ba sa pagiging busy mo na isisingit mo pa rin yung pag-ibig? Sa ngayon po, wala po. Pero kung meron naman po, why not naman po, di ba? Oo naman, di ba? Tama, ang sarap kaya ma-in love. Ha? Pero ikaw, nasaktan ka na, na-experience mo na rin ang magpaka-martyr sa Yes pag-ibig. po, before po. Talaga? Yes po. Anong klaseng pagmamartyr? Anong level? Kasi yung kay George, ang taas ng level eh. Ano po, mas mataas pa po kay George. Ay, talaga? Yes po. Bakit naman? My God! May hihigit pa. O sige, ikwento mo sa amin yan. Yung sa akin naman po, sa relationship po na, yung sa past ko po is, okay naman po. Then, may mga times lang po na parang nagiging toxic po. Kasi meron po siyang girl best friend po. Girl best friend. Yes po. Best friend niya yon noon pa, bago ka dumating sa buhay niya. Opo. Okay, and then? And then yun po, parang nawawalan po yung time po sa akin. Parang napupunta po sa girl best friend po niya. Okay. Pero, ano ba to? Na-confirm mo na meron silang relasyon o talagang best friend lang? Nung after po ng breakup po namin, naging sila po. Talaga? Yes po. So, kumekereng-keng talaga yung term. Kumbaga, sumisegue na siya. Parang ganun na po. Kayo pa lang, may mga action na siyang ginagawa. Siguro po, pero hindi ko naman po siya pinipigilan sa ganun. Kahit may girl best friend po siya, okay lang po sa akin. Kumbaga, ikaw hindi mo binibigyan ng mali siya kasi nga Opo, girl best yes friend. po. Bago ko dumating sa buhay niya, nandiyan na yung girl best friend na yan. Yes po, ganun po. Okay. So, ano nangyari? Paano naging martyr ang isang Algin? Ano po, binibigay ko rin po yung lahat. Talaga? Opo. Lahat-lahat. Yes po. Paano ba magmahal si Algin? Ano po kasi kami noon, LDR po. Okay. So, kahit malayo po, pinupuntahan ko din po siya. Nagbibigay po ako ng time. So, ikaw ang pumupunta. Yes po. Taga saan ba siya? Laguna po. Laguna, Cavite. Parang malapit lang yata yun. Hindi po. Malayo Dito ba po yun? kasi Saan ako ba sa Laguna? Binyan po. Sa Binyan. Kunting kempot lang yun Po kasi taga Alfonso, halos okay. ano po nang Alfonso, nasugbo po. okay. So talagang medyo e-effort ka rin. Napaka-traffic pa naman. So Opo. ikaw lagi ang pumupunta. Opo. Ganon? Hindi ka man lang yung pinupuntahan? Hindi ka dinadayo Pag dun may sa ano lang po, may Alfonso? ganap lang po sa amin. Talaga? Opo. Pero ikaw, kahit walang ganap, Opo. ordinary days, ikaw pumupunta ka Opo. talaga. As long as may time po ako, napunta po ako. Okay. So bukod dyan, ano pa yung ibang pagmamartyr na ginagawa mo? Sa efforts po. Efforts. Yes Mas po. ma-effort Mabigay ka. po ako eh. Kahit hindi niya po kailangan, binibigay ko po. Material? Yes po. Talaga? Ano yung pinakamamahali na binigay mo talagang yung savings mo medyo na ano siya, na shake? Opo. Oo. Ano yan? Ano yan? Halos lahat po kasi ng bagay, kahit malit lang po bagay, na-appreciate niya naman po. Okay. Kaya So basta feeling ko, mahilig okay, ka magbigay. yes po, opo. Ikaw binibigyan din ng mga material. Kapag may ganap lang po. Pag may Tas ganap. pilit pa po. Ay, bakit Bakit? Parang nagpaparinig pa po ako sa kanya. Ano sinasabi bigyan. niya? Ay, nag-share po ako sa Facebook, parang ganun. Talaga? Yes, Tapos ginagawa niya lang po yung kapag may ganap. Pero sa akin po, okay lang po kahit wala. Okay. As long as kahit po maliit na bagay lang, kahit mga letters lang po, ganun. Oo. Pero sa tingin mo talaga mas matimbang yung mga ginagawa mong efforts. Yes po. So siya pag may special occasion, so bibilangin mo lang. Pasko, birthday, bagong taon, ano pa? Matipid Valentine's. So basta ganon, anniversary, Yes ganyan. po. Gaano katagal nag-last yung relationship nyo? 3 years po. 3 years. Sa 3 taon na yun, ikaw lang lagi umi-effort? Yes po. Talaga? Buti nakaano ka pa ng 3 years. Ganun po talaga kapag mahal mo. Talaga, totoo naman. Nabubulagan kasi tayo, aminin nyo naman, pagka mahal nyo yung tao, puro ka na lang in love kasi ako. Ganyan, di mo na nakikita na, parang bakit ganon? Parang hindi na reciprocal, parang ako na lang ng ako yung bigay ng bigay. 'Di ba? Hindi lang naman material, syempre kailangan emotional, 'di ba? Marami 'yan eh. So, paano na gano'n, nagdesisyon na tapusin na natin tong 3 taon na to? Madalas po kami nag-aaway noon. Tapos parang na po siya na parang itigil na rin po. Siya nagsabi. Hindi naman po niya sinabi. Parang ganun lang po yung pinaparamdam niya. So, nag-decide na po ako na itigil na po kahit gusto ko pa po.
So pinipilit mo rin yung sarili mo, sinisiksik mo rin yung Opo, sarili mo, ganun parang po. si George. Bakit ang hilig yung sumiksek? Pero hindi ko naman kayo masisisi kasi nga, in love, 'di ba? Yun yung masyadong tayo blinded dahil nga nagmamahal tayo. So pinilit mo yung sarili mo. So ano nangyari? Wala, ayaw niya Wala na pa rin talaga. po talaga eh. Kahit nag-closure na po kami, wala pa rin po. So hinahabol mo pa rin siya. Opo, nung mga times po na yun, mga months pa lang po. So ano yung mga ginagawa mong paghahabol sa kanya? Yun po, napunta po ako. Pinupuntahan mo siya sa bahay, Opo. tinataboy ka na rin niya. Opo. Grabe, no? Na-imagine ko yung senaryo. Ganyan yun sa mga pelikula. So talaga sa totoong buhay nangyayari yan na minsan yung iba lumuluhod pa, mahalin mo lang ako. Ang sakit nun nagmamakaawa ka para mahalin ka. Malay mo nasa gilid-gilid lang din yung mga taong, alam mo na, deserve na mahalin ka. Hindi ka gaganyanin, di ba? So, ano naman yung natutunan mo dyan sa experience mo na yan? Yun din po yung natutunan ko. Huwag po ibigay yung lahat. Magtira ka rin po para sa sarili mo. Kasi pag once na naubos ka na, mahirap na po ibalik yung dati po. Totoo. Ubus na ubus. Said na said. Inubos niya, kumbaga. Diba? Pero ngayon, naka-move on ka na ba? Yes po, halos 2 years na din po kasi. Okay. So, wala nang pait, wala nang kurot. Wala na po. Okay na po lahat. Ayun. At ready na siyang makiminggal at makakilala ng panibagong inspirasyon. O, diba? Thank you for sharing your story, Aljin! O, eto malalaman natin kung nagpaka-martyr din ba siya sa kanyang past relationship. Eto na, 24 years old din ha. Siya naman ay from Quezon City. Patrice Limon! Hello, Patrice! Hello po, DJ Ana. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan! Si Patrice po ay, anong pinagkakaabalahan sa live? Nag-i-event organizer po ko, tsaka may business po ako na more on sa bags po. Yung from US, tas dadalhin dito sa Philippines po. Okay. So madidiskarte yung ating mga cupids. Talagang hardworking talaga ha. At magagaling dumiskarte sa buhay. Pero ikaw, Patrice, naging martir ka na rin ba sa pag-ibig? Siyempre naman po, lahat tayo dumaan. Lahat tayo. Sinama mo ko Okay. So, naging martir ka. Gaano ka level ng martir yan? Ano po, super duper. Super Just- duper. So, kanina super, sa'yo may duper. So, ano naman storya ng buhay mo ng pag-ibig? Ano naman po, parang one-sided love lang din. Pero nagtagal kami. Gaano katagal yan? 2 years, ganun. 2 years. Sa 2 Oo. years na yon, one-sided yon lahat? Ay, hindi naman. Siguro minahal din naman niya ako. Di Siguro naman, naman, nagtatagal. no? Parang mas ma-effort ako kaysa sa kanya. Ganun. ma-effort din. Makaramdaman mo kasi yun kapag pag parang mas nagbibigay ka kaysa siya, parang ganun. Okay. So, nung mga unang parte ng ng relasyon nyo, siya yung nag-effort pa? O ikaw na talaga ever since? Siya naman, actually siya naman. Okay. So, ibig sabihin, hindi niya na panindigan yung pagiging ma-effort niya sa simula lang. Oo. Ako, ganyan yung mga yan! Mga lalaki talaga. Ganyan yung mga yan. Sa simula lang ginagalingan. Pagka naging kayo na, nag-iiba na. No, wag ganon. So feeling mo na biktima ka ng ganon, yung pinakitaan ka lang sa sa simula ng Parang effort. inutulang ako, ganun. Inuto? Talaga, yun ang naramdaman mo. Parang. So, Ngayon, pet peeve ko na siya. Oo. So paano ka na ngayon mamili? Kinikilala ko na yung tao, parang mas gusto ko nang kilalanin yung mindset niya kaysa sa kanya, kaysa sa effort niya. Gusto ko muna makilala yung mindset ng tao talaga. Totoo. At saka titingnan talaga natin kung yung sinasabi niya nagmamatch sa actions niya, no? Hindi lang puro salita, hindi lang din naman puro actions, kailangan nagmamatch talaga. So importante talaga kinikilala natin yung mga taong papapasukin natin sa buhay natin, di ba mga kapatid? Kaya huwag tayong magmadali. Ha? Oo. Ikaw ba feeling mo minadali mo ba yung relasyon na yan? Feeling mo? Feeling ko oo din kasi syempre parang pinagsabay ko siya nun sa working student kasi ako nun. Okay. Pinagsabay ko siya sa pag-work tsaka sa pag-aaral, ganun. So feeling ko minadali ko kasi yan, 'di ba, dapat step by step naman talaga dapat. Focus muna dapat ako sa school ko kasi graduating ako nung time na 'yun.
Ayun. Nako ha, parang medyo similar yung mga stories ng ating Cupids at ng ating Heart Hunter ha. Mukhang relate sila ha. Parang alam nila ang pakiramdam talaga ng maging isang martyr. Pero salamat sa inyong mga kwento, Cupids. Thank you for sharing your stories. Ayan, habubusisiin pa natin yan. At mas kikilalanin pa po natin sila. At syempre, at this point, may mga paandar tayong question and answer na tatawagin nating Sincerely Yours, Cupid. O ha? Eto na. Ang tanong lang naman natin kung sakali, paano mo ipapakita na sincere ang pagmamahal mo kay George? O, ayan ha. Paano mo ipapakita? Let's start with Cupid number 1, Aljin. Para po sa akin, yung papakita po sa kanya yung pagiging sincere ko is, lagi ko po siyang i-update. And also, kahit malayo po siya, pupuntahan ko po siya. Then, magbibigay din po ako syempre ng effort at hihigitin ko yung binigay at ginawa ng kanyang ex po. Ayun, mahilig ka talaga pumunta, no? Gusto mo talaga yung ikaw yung nagbabiyahe, ganyan. Traveler po. Traveler ka, no? Okay. Sige, feeling ko ma-effort talaga tong ating Cupid number 1. Okay, tingnan naman natin ang sagot ng ating Cupid number 2. Go ahead. Ayun po. Ang papakita ko yung sincerity ko kay George. Tatumbling ako para sa'yo, George. Uy! Mga ilang tumbling yan? Siguro magbibigay ako talaga ng quality time. Kasi, yun, quality time. Tsaka hindi ko na ulitin yung ginawa ng ex niya. Tsaka, syempre, effort din talaga. Tsaka yung pag-update din na araw-araw, ganyan. Papakita ko sa kanya yun. Totoo. Napakalaking kasi, ang laking impact talaga pag nagbibigay ka ng effort, 'di ba? Even yung mga maliliit na details, kung yun minsan napapansin mo, yun pa yung may malaking impact din, 'di ba? So ano naman kayang say ni George sa mga sagot ng ating Cupids? Sige nga, tumbling ka nga. Sample. Tumbling, sample daw, hoy. Charot. De, Okay. joke lang. Ang naman ni number 1, kasi sobrang effort niya. And deserve niya yung lalaking ma-appreciate talaga yun. Yung tipong masaya yun. Sobra. Ganda, ganda. Tama, deserve naman talaga. Sa Cupid number 2 natin. Sa Cupid number 2 natin, tumbling muna siya. Tumbling muna siya. Doon tayo magkakaalaman. Magkakaalaman tayo dun. Nakakaloka, tumbling talaga. Oy, pero ito may isa pang challenge ha. Bigyan nyo to ng bagong kahulugan ha. Yung pangalan ni George, yung kanyang initials, okay? George. Ayan ha. Anong pwedeng meaning ang ilalagay ninyo dyan? Sige, pagalingan kayo ng sagot. Let's start with Aljin. Sa akin po is, gwapong eksakto for occasion at ready lagi sa gabay at emergency. Ang taray! Tama ba? Gwapong, eksakto, for all occasion. At Taray! ready lagi sa gabay at emergency. Ang taray! Okay, nailaban po yan mga kapatid. Tingnan naman natin ang ating Cupid number 2. Okay. Ako naman kay George, gorgeous na eager na open sa relationship. Tsaka at game sa excitement. Aba, teka lang, parang pinaghandaan at ginalingan ng ating mga Cupids, ang ating mga pa-challenge for today. Nako ha, i-explain nyo muna syempre, bakit nga ba yon ang mga naging kasagutan ninyo? Aljin. Kasi po, nakikita ko po si George na lagi po siyang ready po. At feeling ko magiging happy po kapag siya yung naging ka-relationship ko. Okay. Cupid number 2, bakit naman yun ang naisipan mong meaning ng initials niya? Yun, kaya gorgeous na ready sa excitement tsaka open sa relationship. Kasi feeling ko, magiging mature enough siya kapag pumasok siya sa relasyon namin. Wow, agad-agad Okay, so ano naman say mo dyan, George? Mas kinilig ako sa Cupid number 1.
Ikaw naman, hindi pa kita pinapipili. Kaagad-agad ka naman talaga. Pero first pa lang yan. Okay. Unang level pa lang yan ng challenge. Mas kinilig ka sa say ni Algin. Okay. Anong say mo sa ating Cupid number 2? Sa Cupid number 2, hindi naman lahat seryoso yung yung pagkakataon. Dapat ini-enjoy, mas madalas yung enjoy kaysa pagseseryoso sa buhay. So gusto mo yung wag masyadong seryoso? Ganun ba? Hindi, yung sa relasyon, seryoso. Pero sa buhay naman, Parang take it easy, ganyan. Okay. Okay, kanya-kanya sila ng sagot, kanya-kanya ng opinion. Pero syempre, unang challenge pa lang yan, ha? Pero in fairness sa ating mga kasagutan ng Cupids, ha? Naku, Lavarnge na Lavarnge. Pero syempre, ito, ha? Hindi makukumpleto. Oo, ang ating match made kung wala tayong kilig-tugtugan. O, ayan, alam nyo na yan, ha, na isa rin naman sa goals natin dito sa show, mabigyan ng spotlight, ha, ang mga umuusbong na talentong Pinoy. Nako, ha, sinasabi ko sa inyo, kahit saan mang sulok, napakaraming magagaling na Pinoy pagdating sa pag-aawit. O, ayan, ha, eto na. Nako, ready na siya at syempre, ready na ba kayo dyan, mga kapatid? Oo. Sinasabi ko sa inyo, isang magaling na mga awit itong ipapakilala ko sa inyo. Kaya naman, sabay-sabay tayong ma-enchant o marahuyo sa kanyang husay at galing. Makakasama natin today ang gwapong singer-songwriter na si John Walter, aka Waltz. Hi, Waltz! An amazing day! Hi, hello po. Kamusta po kayo? Hello, Waltz! Welcome sa Matchmade. Uy, thank you so much po. Thank you so much for having me. Yes. Hi guys. Good Ayan. afternoon O, sa inyong diba? lahat. Ang positive ng energy ni Waltz. Kamusta ka naman, Waltz? Kamusta ang pagiging isang artist, ang pagiging isang singer? Masaya naman po. Kasi ngayon nag-ano po ako. I'm doing shows, bar tours. And ito pa mga guestings. So, busy ka talaga. Yes po. Kakalabas lang po kasi ng mga songs Mga ko. songs mo. Yes. And speaking of your songs, ikaw ba mismo yung sumusulat ng mga songs mo? Yes po. Ako po yung nagsulat talaga. So, lahat nitong mga nire-release mong songs, ikaw talaga personally? Yes po. Wow. Based po ito lahat sa mga experience ko sa life. Wow, parang ang dami na niyang na-experience. Kasi napakinggan ko kanina yung mga songs, medyo mararamdaman niyo rin yung naramdaman ko kanina. Oo, mga kapatid. Oo. Thank you. So, paano ka humuhugot sa mga paggawa mo ng mga kanta? Yung songwriting ko po kasi nakabase sa kung anong feeling ko that time. Like, Okay. kapag na-inspire akong masayang song po yung napoproduce ko. Pag na-inspire naman akong malungkot, mga malulungkot po na song ang So, depende ko. talaga Depende, sa yes po. mood mo, sa emosyon mo. Yes po. Actually po, feeling ko, lahat naman po ng mga singer-songwriters, nakadepende po siguro sa ano nila. Depende na lang po kapag may nagpagawa sa kanila ng song uy, baka naman pwede mo kaming gawan. Pwede din naman po yan. Ayun. Oo. Ikaw ba, kasi napakinggan mo siguro yung ating kwento kaninang tungkol sa pagmamartir. May nagawa ka na bang kanta about dyan? So far, meron naman na. Meron na din, parang kumpleto pero ka na rin, unreleased pa. Pero unreleased pa. Ay, so Yeah, yan ang soon, isa guys. sa abangan natin. G. Gawin natin yan. Oo. Pero ang tanong ko naman sa'yo, ikaw ba sa buhay mo, nagpaka-martyr ka na rin? Hindi ko pa maalala na nagpaka-martir Kinalimutan ako. mo na lang? Pero siguro may isa akong story na napakinggan sa mga friends ko. Doon ko siguro nakuha yung lyrics. Okay. Sa kanila ako na-inspire. Like, mahilig po kasi akong makinig ng mga stories eh. Actually, For maganda yan. inspirations, yes. No? If you are a songwriter, kailangan meron kang ears. Open yung ano mo, yung listening skills mo, 'di ba? Diyan ka makakakuha Yes. talaga ng iba't ibang klaseng kwento. Hello! Kayo po ay nakikinig pa rin sa hottest dating hottest dating show sa radyo. This is Matchmade. O ayan na po, nakilala na natin ang ating mga kupido na susubok
na magpatibok sa puso ng ating Heart Hunter. At syempre, kasama pa rin natin ang nag-iisang Doktora Camille. Ano pong masasabi niyo sa ating mga Cupids at Heart Hunter at this point? Nga, DJ Ana. Alam mo, nagugulat ako dahil kasi yung ating Heart Hunter tsaka yung mga Cupids natin, talaga nakaranas ng talagang pagiging isang back burner. And when you talk of these things, siguro yun yung isang bagay na hindi nare-realize sa isang tao na kinoconsider nating back burner. Pero alam nila yung mga senyales eh. Like nung sinabi na one-sided yung effort nila. Yes. Tapos at the same time, yung parang they are the second best. So, yun yung nakakalungkot dahil kasi you will only realize it pag yung tumatagal na yung relationship na ang nangyayari, nag-i-invest ka na. Mm-hmm. So, siguro pagdating sa ganitong pagkakataon, sabihin natin na they should never settle for someone who only parang see this for when they see it na when it is convenient for them because it is not love. When someone truly loves you, they are there when you need them and even when it is not only convenient. Yung parang ganun. Parang yung kay convenient sa kanila yun pag back burner. Pero kahit hindi convenient, mahal ka ng tao, yun, masasabi na mahal ka. And at the same time, siguro maganda dito sa pagkakataong ito, maintindihan nilang maigi na unang-una, pangalagaan nila yung sarili nila. Nakakalimutan nila yun eh. Dahil kasi parang pag sobra kang nagmahal, ang isipin mo yung kung ano yung may bibigay mo, kung ano yung magagawa mo sa kanila, pero nakakalimutan mo, hindi ka nga nila inaalala eh. So, bakit ganun yung iisipin mo? So, maganda dahil kasi baka ito na yung pagkakataon na even kung may isa lang mapili pero they will turn out na wala naman siguro maging isa dito backburn after ng ayan ha, alam nyo na. Diba? Wag naman. Kasi parang nakita ko na maganda yung tandaan nyo, pwede naman kasi talagang you communicate. Pero wag nating sasabihin na dito sa relasyon na mangyayari, kung may mangyayaring magandang relationship dito, after communicating, sasabihin natin, ay, eto na, hindi. Talagang it will take time. Yung, pag nag-invest kayo din ng inyong pagmamahal, wag naman din sobra-sobra. True. Kasi nasanay na nga kayo ng sobra. Pare-parehas kayong tatlong naging martir. Utang na loob. Utang na loob! Makinig tayo kay Doc, utang na loob. Pero totoo, Doc, kasi di ba nga tayo pag mag-i-invest tayo ng mga properties o mag-i-invest tayo, kung ano man yung i-investan mo, inaaral mo eh. Di ba? Totoo. Inaalam mo, legit ba to? Maiiskam ba ako? Maloloko ba ako? So, ganun din, yung pag-i-investan natin ng emosyon, kilalanin nating maigi. Ayun ang mahirap kasi may mga pagkakataon na pag nauna talaga yung emosyon, kakalimutan natin yung mga possibility na nagagamit ka na, sasabihin ng mga kaibigan mo, ay hindi, mahal ko yung tao, kaya gagaganto. Pinagtatakpan. Oo, totoo. Tapos may mga pagkakataon pa sasabihin, ano ka ba, hindi mo napapansin yan? Or alam mo naman na may mga hindi magagandang ginagawa tong taong to bakit ganyan ka pa rin? Tapos ang isa lang sabihin mong statement, mahal ko mahal ko Lagi yun ang pandulo mo mahal ko kasi. Nagmamahal ako. Lagi yon ang mga katuwiran talaga. Nako. Ayan na nga. Thank you so much, Doc Camille. Maraming salamat po. Pero ito na mga kapatid let's get to know more about these Cupids. Ang ating challenge para mapakilig si George. Tatawagin nating linya-linya, saya-saya. O, diba? Ano ba yung meron dyan sa challenge na yan? Eto na, bibigyan ko kayo ng moment kay George. Sentences paano mo siya mapapasaya? Okay, sasabihin mo sa kanya ang malupitang linyahan na yan habang nakatingin ka sa kanyang mga mata. Oo, ang mas nakakakilig, mas winner. O, game na ba kayo? Game na. Game na ang ating mga Cupids. Kaya naman, let's start with our Cupid number 1. Hi, George. Masabi ko lang, dalawa lang naman ang bisyo ko ang malasing sa pagmamahal mo at ang isugal ang lahat para sa'yo. Grabe malasing sa pagmamahal. Parang yan ang pinakamagandang lasing na version. Ay, inuman Ayan Okay, tingnan naman natin at pakinggan naman natin ang ating Cupid number 2.
George, puzzle ka ba? Bakit? Kasi umaga pa lang binuo mo na araw ko. Binuo mo na ang araw niya. Okay, eto naman malalaman natin kung anong say ng ating Heart Hunter, George. Anong comment mo doon? Comment ko dun kay number 1 ano eh. Punong-puno ka ng emosyon talaga, no? Yung ano na talaga, yung pagkatao mo. Pero pag nasa relasyon, ibang-iba. Ibang-iba Oo. ka. So, masasabi Parang, mong nonchalant ka talaga, type of person. ang seryoso kong sa ibang tao, ang seryoso ko. Pero pag siya na lang kasama ko, ay, parang ibang tao ka. So, makikita nyo lang daw yung side na yon ha, mga cupids, pag alam nyo na. Okay. So, anong reaction mo doon sa kanilang mga linya-linyahan? Parehas silang pambato yung mga banatan nila eh. Kikiligin talaga. Ay, Panalo. Winner! Nako ha, malalaman natin mamaya. Patikim pa lang yan ha, pangalawang challenge pa lang yan. Pero ito, when we come back, mga ka-matchmade, huling pulsuhan na tayo sa ating mga kupido. Pagalingan pa sa pagpapa-impress. Dito lang yan sa pinakamainit, pinakamakulit na dating show sa radyo, Matchmade with DJ Anna Ramsey. Hello! Nagbabalik ang inyong paboritong dating show sa radyo. This is Matchmade! At syempre, ito, balik na tayo sa ating pagmamatch para sa huling tanungan natin, ha? Ito na, #ImpressPaMore. O, ayan. Ano kaya ang kaya mong gawin para mapa-oo ang ating Heart Hunter? Ayan ang ating katanungan, ha? Let's start with our Cupid number 1. Aljin, anong kaya mong gawin para mapa-yes ang ating Heart Hunter? Kung ako man yung pipiliin ni George, hindi ko man mapapangako, pero papatunayan ko na mas deserve ko kapag ako yung pinili niya at papasayin ko siya hanggat sa aking makakaya po. Okay, mapapasaya mo siya anong klaseng pagpapasaya yan? Elaborate, please. Kahit lahat po ng gusto niya hanggang sa mapasaya ko lang po siya. Katulad ng? Efforts po. Efforts na pumunta, quality time, and all po. Lahat po. Ayan, isa-isahin natin yung lahat na yan. Kasi alam mo si George muntik na kasing madala si George sa pag-ibig eh. So kailangan talaga, ang gusto ni George malinaw ang mga, specific, Doc Camille. Oo. Siguro po yung oras po. Magbibigay po ako ng oras po sa kanya. Ilang oras daw? 24 hours po. 24 hours? 24/7? 24/7. Okay, and then hindi ko po siya sasaktan katulad po yung ginawa ng ex niya po sa kanya. Hindi ko po paparamdam sa kanya na nag-iisa po siya. Sasamahan ko po siya sa lahat. Sasamaan hanggang banyo? Charot lang. Sasamahan. Hindi, malaking factor kasi yun, di ba, Doc? Pag alam mong, may assurance ka na kahit ano yung pagdaanan mo sa buhay, nandito lang siya, masasandalan mo siya, pwede mo siyang sabihan ng mga problema mo nang walang mga judgments. Di ba, Doc? Mahalaga yun. Importante syempre na na-acknowledge lahat. Dahil kasi pag yung nakita mo na merong assurance, yung iba nga, di ba, pag when you ask for forgiveness, samba kung may nangyaring ganyan, tapos may forgiveness na nangyari, hindi mo masasabi kung yung forgiveness na yan sincere. Yes. Unless nagbibigay ka ng assurance. And sometimes, it doesn't follow na pag nagmahal ka na isang tao, you have to say it eh. You should show it eh. Kasi pag nakita, hindi naman kasi sabihin mo na pag sinabi, sincere ako. Hindi lahat ng pagkakataon verbally expression. Kung minsan makikita yun sa mga ginagawa mo. Kaya kung sinasabi niyo na time to be spent with this person, time to spend with George, siguro si George na makakapagsabi pag nakita niya yung time na ini-spend mo sa kanya. Ayun, tama. Hindi lang kasi dapat puro sa salita eh. Sasabihin mo, I love you, mahal kita. Pero bakit di ko nakikita sa gawa? Yeah. Bakit puro salita ka lang? Dada ka ng dada, wala kang gawa. Period. Diba? Kasi aminin natin may mga taong ganun. Na puro lang salita, wala sa gawa. Baliktad naman. Minsan, puro actions. Pero hindi mo alam kung ano yung nilalaman ng isip niya, ng puso niya. Kasi wala siyang sinasabi. Diba? So, kailangan nagmamatch talaga yung salita at gawa. So, sa case ni Aljin, sasamahan ka daw niya, George, di ka daw niya iiwan, bibigyan ka ng oras, effortan ka at may assurance pa. O, di ba, bongga? Anong say mo doon? Para sa akin, same kami dun sa may effort na
palaging pupuntahan. Ganun. Mhm. Baka magkasalubong pa kami. O, di ba? Kasi ikaw yung laging pumupunta rin. Opo. Tapos sa case niya, sa dati niyang relasyon, siya din yung laging pumupunta. Magkakasalubong nga kayo. Feeling ko talaga, oo. Pero anong say mo doon sa mga nabanggit niyang mga salita kanina? Nakaka-touch kasi na may ganun palang taong katulad ko na mag-effort na grabe din. At same ng pinagdaanan, ganun. Kaya ayoko pa, mamaya na. Mamaya na, baka madulas siya. Baka madulas siya kung sino mapipili niya, oo. Pero totoo yung nabanggit mo, na totoo, nangyayari yun na yung same mong na-experience, meron din same na nakaka-experience nun, Doc, no? Ay, oo, totoo. In fact, pag sinabi nga natin, nakakalimutan natin na when you talk about yung mga ganyan, para sila nakaranas na ng pain eh. Mhm. So, di ba siguro, akala ng mga tao, they always think na the most painful thing in life is losing yung mahal mo sa buhay, yung ganyan na nakarelasyon. Nakakalimutan nila the truth that the most painful thing dun is losing yourself in the process of loving this person. Kasi masyado kang nag-invest eh. Dapat intindihin mo rin, you forget the fact na special ka eh. Mhm. Nakakalimutan mo na pagdating sa ganyang pagkakataon, sana maisip nyo na special din kayo. Kaya kahit papaano, wag sobra-sobra yung investment. Siguro kaya nakikita natin dito sa George kung paano yung pagiging nonchalant niya. It's not necessarily sobrang pagiging chill lang siya or cool. Kaya lang kasi, di ba, kung minsan yung iba, nagkakaroon na ng fear. Mhm. Dahil baka mamaya, eto na naman. Magkaroon na Parehas naman. na Oo, naman. ma-abandon na naman ako. Patay. Tapos, Yes. yung emotional trust na binibuild ko, mawawala na naman. After so many months na nag-heal na ako, baka nakakatakot, may mga pagdududa, lahat. Pero tatandaan natin, pagdating sa lahat ng ganyang mga bagay, panahon pa rin na magsasabi kung kailan mag-uumpisa George ang pagmamahal, kung paano siya uusbong muli. At siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, mas maging adventurous ka. Mhm. Kasi masyadong, di ba, hindi natin masyadong makita kung ano talaga yung nasa loob ni George eh. Oo. Sabi nga niya, dun lang sa person na yun. Pero kung minsan, mas maganda rin na pinapakita mo sa ibang tao kasi mas malalaman natin na, eto pala yung the Eto other siya, side. yes. At saka, I think mahalaga din na parang, minsan kasi di ba, pag pumasok tayo sa relasyon and naging in love na tayo, naging, kumbaga, into that person na tayo, parang nawawala yung consciousness natin na parang puro love, love, love. So parang kailangan dapat balance talaga yung isip mo, yung puso mo, alam mo pa rin and aware ka pa rin kung ano yung ginagawa mo. Kasi nga minsan, parang nandun ka na lang sa idea ng pagiging in love. So hinahayaan mo na lang yung mga red flags na experience mo, Tama. natatakpan siya na feeling mo okay lang kasi love ko naman siya. So parang dapat ma-maintain pa rin yung consciousness natin once na pumasok tayo sa relasyon. Ayan. So bongga ang mga sagutan ng ating mga Cupids. Pero eto, tanungin naman natin ang ating Cupid number 2, Patrice. Ayun, ipapakamdam ko kay George yung deserve niya na pagmamahal. Tsaka, syempre, mag-e-effort din ako na pag pinili niya ako, mag-e-effort ako para sa kanya. May pagbabanta ka pa. So kung di mo ako piliin, so bahala ka. Yari ka sa akin. Ayari ka. Meron pang ganun. Oo. Okay. Tsaka syempre, pag napakamdam ko sa kanya yon, tutulungan ko din siya mag-grow as a person. Kaming dalawa, magtutulungan kami. Yun po. Mm-mm. In what way kayo magtutulungan? Sa syempre 'di ba tayo naman merong ups and downs sa buhay. Syempre kapag nagrelasyon ka, part din 'yon. Kasi kapag as a person, as individual, parang meron tayong yun nga ups and down. Kailangan mo intindihin yung partner mo. So 'yun. So magbubuhatan kayo pataas. Totoo naman 'yan, no? Kasi kaya nga yung term is partner. May partner bang isa lang? Kaya nga partner, 'di ba? So ibig sabihin, pag nakikita mo na nalulunod na yung nalulunod na yung partner mo or bumabaksak na siya, dapat hilahin mo siya pataas, 'di ba? And sa case ni George,
hinayaan kang malunod, hinayaan kang bumaksak ng partner mo, 'di ba? Tama. Sa tingin mo ikaw ngayon, ano yung deserve mo talaga? This time pagpapasok ka sa relasyon, sa tingin mo ano yung klase ng babae ang dapat na maging karelasyon ko this time? Yung na-appreciate din lahat ng ginagawa ko, tapos yung mga effort ko na nakikita niya, hindi yung mali lang pa nagkamali, ganun. Tapos, mas maganda kasi sa relasyon yung same kayo ng ginagawa sa isa't isa. Para para pair. Mas yung love pag ganun eh. Parang pa-fade out na yung boses mo. Pa-fade out. Okay lang yan. Oo, dapat same path. 'Di ba? Kaya meron tayong dapat kumbaga pag nagplano kayo, dapat kayong dalawa involved, 'di ba, Dok? Totoo yun. Kasi pagdating sa ganyan, halimbawa, merong mga bagay na may problema ganyan, be sure na kung magko-compromise kayo, parehas. Yun talagang you can meet halfway na talagang, ito yung maging effective na solusyon. Hindi yung pwede na, hindi, gusto ko ito yung dapat mangyari, tapos sasabihin ng isa ganito. Tapos all the time pala nagkakaroon ng contradiction. So sometimes pagdating sa ganyan, malaking factor na maging open tayo sa feelings natin. Yes. Hindi ko naman sinasabi na pag naging open kayo, sasaktan niyo yung mga damdamin ng bawat isa. Parang sinabi natin na siguro pagdating sa ganyang pagkakataon na mas gamitin mo yung I word. Bakit? Dahil kasi pag sinabi mo na wala ka ng time sa akin, mas magandang sabihin mo, I feel rejected at this time. Parang, 'di ba? Kasi parang pinararating mo talaga. Kasi pag sinabi mong wala ka ng time, parang sino ba nung nagsabi? Di ba? Parang meron siya Iba yung effect nung ganung way mo siya sasabihin. Pero kung sasabihin mo, I feel rejected at this time. Di ba? Pag napansin mo yung gano'n, may nasasaktan na pala ako. Di ba? Parang yung gano'n. So, iba yung dating. So, pagdating sa ganyan, it doesn't follow. Kaya nga, hindi naman pa pwede sabihin na medyo mahal na kita. Di ba? Kaya sinasabi mo, I love you. Kaya palaging ginagamit yung I person, yung parang first person. Kasi dun mo pinaparamdam talaga kung ano yung gusto mo sabihin. Alam nyo na. Simulan nyo ang sentence nyo with I. Yung pala yun, Doc. Di ba? Kasi mas maganda eh. Kasi pag sinabi mong wala kang time, paano walang time? Di ba? Mag-question pa siya. Pero kung sinabi mo na nandun na yung pakiramdam mo na ikaw na yun, na I feel rejected, mas malaking factor yun na mas may impact. Totoo. Pero bakit kaya, ito, kasi di ba, talking about, yung back burners, pagiging options, bakit kaya may mga tao pa rin, Doc, na mas pinipili nila na maging option lang sila? Well, alam naman nila na option sila, pero bakit nila pinipili na magstay sa ganong klaseng sitwasyon? Siguro na kasi, may mga pagkakataon kasi na yung ibang mga tao, nasanay na nasa waiting list. Hindi sila yung parang ever since parang kahit siguro sa family nila dahil kasi hindi sila yung eldest, hindi sila yung youngest, hindi sila yung favorite, pero nasanay sila na ganun na okay na lang basta merong pakiramdam ko na magmamahal sa akin. Pero tatandaan natin, hindi sa lahat ng pagkakataon we can be a back burner. Pwede naman tayong front burner eh. Pwede naman tayo mag-seek talaga ng atensyon at saka importansya. Nakakalimutan lang natin na maging ganun tayo. Everybody can be somebody na talagang magiging visible dun sa mga taong gusto nating mahalin tayo. Kasi, di ba, may mga tao na sila yung gumagawa ng first move pagdating sa pagmamahal. Kasi, di ko naman mapapansin kung palagi kang nasa likod. Totoo. So paminsan-minsan naman, gumawa ka ng paraan para nasa harapan ka. Tama. And sa Casey George kasi parang sabi niya na-mention mo kanina na parang meron din tong siguro connection dun sa naging relationship mo. I mean, with your parents, 'di ba, na siguro may nag-connect na lang siya. Kaya parang na-tolerate niya. Parang you get what you tolerate. Na-tolerate mo na naging option ka na lang. Siguro gano'n, no? Pero yung mga ganitong pagkakataon, Doc, paano ba mahihil yung ganito? Ano bang proseso ang kailangan para maghilom ang isang tao na na-experience yung ganito? Okay, siguro pagdating sa ganyang pagkakataon, since na-realize niya na meron talagang mga pagkakataon na you're just a back burner, in the first place, babalik tayo na talagang umpisahan natin na kilala ko yung sarili ko eh. So I should be aware na ganito ako.
So, kailangan alam ko rin na meron akong pagkakataon na mas ma-express ko yung sarili ko sa ibang tao. Pangalawa, make sure na hindi kayong okay lang na you trust people, pero at the same time, you should be able to detect. Kasi wag mong hahayaan na ikaw na lang yung palaging bigay ng bigay. True. Kasi pag nakita mong gano'n, nabubudol ko na lahat. Utang na loob, hindi ko naman sinasabi na you become stupid when it comes to love. More or less, wag mo rin sabihin na love is something ideal. Mm-hmm. When you talk of love, it's something offensive. Ano ibig sabihin ng love is offensive? So, pag nagmahal ka, talagang may pagkakataon, masasaktan ka. So, dapat handa ka. Kalakip talaga yun. Oo. So, dapat handa ka kung saan man kung ano mangyayari. Dahil kasi, once na habang ito, nasasaktan ka, you'll be able to realize na, alam ko na yung mga imperfections ng taong ito. Kaya ko palang mahalin kung kahit may imperfections akong ganito or may imperfections siyang ganyan. At pag nakita mo yung ganong klaseng perspective, dun mo maintindihan, when you love somebody or when you are in a relationship, dun mo lang masasabi na pwede magkaroon ng relationship kasi dalawa kami. So, yun yung forever. Pero kung mag-isa ka, forever na nag-iisa ka talaga. Kaya nga. Nakalimutan mo. Parang ganun. Hindi In a magkakaroon ng relationship self. So, hindi ka magkakaroon ng forever kung mag-isa ka lang. So, dapat maintindihan mo na sa lahat ng pagkakataon, when it comes to a relationship, hindi lahat magaganda. It's always an offensive thing, kaya dapat handa ka. Yes. So, kalakip na yan, parte na yan. And sabi nga nila, hindi ka nagmamahal kung hindi mo na-experience na masaktan. Yes, diba? And sa totoo pagmamahal, kailangan hindi sumusobra yung puso, hindi kailangan nangingibabaw ang puso, hindi kailangan nangingibabaw ang utak. It should be balance. Totoo Ayan. yan. Totoo. Alright. Eto na ang pinakahihintay natin ngayon, George, ha? Sino kaya ang napili mong kamatch? Eto na, ha? Sa ating Heart Hunter. Pero syempre, bago mo sagutin yan, gusto muna naming malaman, bago mo banggitin ang pangalan niya o ang kanyang, kung sino man ang mapipili mo ngayon, bakit siya ang napili mo? Siya napili ko kasi same kami ng nung naranasan. Kaya nag-ano sa isip ko na siguro ito na yung taong inaantay ko na yung taong katulad ko na naranasan na magkakaintindihan kami at di namin parang takot kami mangyari sa isa't isa yung mga past namin ulit. Ayun. Nako, eto na, magkakaalamanan na tayo. Sino kaya ang napiling Cupid ng ating Heart Hunter for today? Ayan na. Ang napili mong Cupid ay si Aljin po. Aljin! Ayan na nga! Yes! Nakapili na nga at ang napili nga ng ating Heart Hunter ay si Cupid number 1 na si Aljin. Ang haba ng hair. Congratulations! Pero yan, syempre gusto muna natin pasalamatan din ang ating Cupid number 2. Yari ka. Kanina sabi niya, yari ka sa akin. Charot. Pero anong message mo muna sa ating Heart Hunter and of course sa ating napiling Cupid? Go ahead, Patrice. Sa kanilang dalawa po. Yes. Humayot kayo magparami. Agad-agad. Kasi Magpakarami talaga. ayun, balance lang sa pagmamahal para hindi kayo magkasakitan sa isa't isa. Yun. Balance. It's about balance. And of course, eto na, Aljin. Ano namang say mo? Ikaw ang napili ng ating Heart Hunter. Ano gusto mo sabihin sa kanya? Thank you, George, sa pagpili. Mapapangako ko na mapapasaya kita. Ay, teka lang ha. Mapapasaya. Okay, how about you, George? Ano namang gusto mong sabihin kay Aljin? Ako rin ipapangako ko na magkakasalubong tayo sa Saan? sa daan. Bilang pareha silang mahilig pumunta sa kanilang jowa before. Okay, and then? At saka mapapangako ko na hindi rin mangyayari yung mga nangyari sa'yo sa past mo. Alright, congratulations sa ating Heart Hunter at sa ating chosen Cupid. Humayo kayo
at magpakilig pa ng marami. Congratulations ang buwanggang-buwangga and shoutout muna sa ating Sulit TV para sa sulit na panonood. Ayan ha, maraming salamat Sulit TV! Thank you so much sa ating love expert. Of course, Doc Camille, maraming salamat! Always welcome. Alright, at dyan na nga po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming salamat sa inyong lahat na muli nakisali at nakinig. Abangan ang susunod ng ating episode ng Matchmade kung saan marami pa tayong pusong tutulungan hanggang sa susunod na linggo, 2:30 hanggang 4:30 p.m. Dito lang yan sa Radyo 592.3 True FM. Dito na tayo sa totoo at 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino. Nakasama nyo nga ang inyong DJ Diva ng Bayan, Anna Ramsey. Bukas, kita-kits tayo sa Will to Win. Muli, maraming salamat mga ka-Matchmade. Kwentong Matchmade, it happened. Dito lamang yan sa Matchmade. I love you so much!